Tuloy po tayo dito sa Ang Ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. This is Councilor Dayang Hirang. Good day and Merry Christmas po sa inyong lahat. Dito po sa lungsod ng Davao ay tuloy po ang pagtulong ng City Social Welfare Development Office. Ay nagkandak po sila ng rescue monitoring efforts for indigenous people. Alam mo, pag Pasko, marami pong pupunta dito sa Davao and particularly dito sa residence ni President Duterte. Tag-ilang kilometro yan. Thousands of people lining up kasi mamimigay po ng pamasko ang opisina o yung pamilyang Duterte. Every year talaga ito. Long time ago, ginagawa na ito. Tag-5 kilometro ang haba niyan. Yung ibang galing sa probinsya ay pupunta mismo dito para humingi ng pamasko. Ito po yung tradisyon ng mga Duterte. So, dahil nandito ay of course maraming mga tao sa city streets, inaabot ng midnight, inaabot ng gabi at nahihirapan. At dito ay tumutulong yung ating Social Welfare Office para po ma-avoid ang mga road accident and abuse. Kasi minsan, alam mo, pagtawid, hindi sanay sa pagtawid na nasasagasaan, natatamaan, and of course sa abuso, discrimination. At ito ay hindi pinapayagan ng mga Duterte governance dito sa lungsod ng Davao. In collaboration of Davao City Police, ay gumagawa sila ng araw-araw na surveillance and rescue operation, yung inaabot ng gabi, na particularly yung mga taong galing sa labas ng city na humihingi ng pamasko during Christmas season. At ito ay minomonitor at tinutulungan ng social welfare. Alam mo, minsan dito, baka hindi walang nagbigay, inaabot na walang pagkain, at ito po ay tinutulungan ng ating government ng Davao. In collaboration with Women and Children Protection Desk, meron po kaming ordinance dito na yung makikipag-deal po sa mga kababayan na may problema sa police precinct ay babae din, hindi inaharap sa lalaki. Women and Children Protection Desk. Sa kababago po ay 51 individuals na mga bisita po na lungsod ng Davao, and 43 of them ay galing sa neighboring municipality ng Davao del Sur, ay hinatid po ng City Social Services sa kanya-kanyang lugar. At of course, kasali na doon yung tulong. Ito po ay binanggit ng City Social Services under ng opisina ni Mayor Basti Duterte, si Helda Selvania. They look after the welfare of the IPs, indigenous people who visited the city over the Christmas season, but have experienced abuse, trafficking, and automobile accident in recent years. Sasagasaan niya sa kalsada. At ito, we care about them sa kanilang welfare. Kay ang uban, good ulan ug init, under the heat of the sun, raining at ulan, lamig, may mga dala pang mga bata ito. So, mayroong mga nagkakasakit at ito ay tinutulungan ng lungsod ng Davao. Pinapadala sa ospital at binibigyan ng mga bitamina bago iuwi at binibigyan ng support. Ito po yung tradisyon ng Christmas. Hindi po natin maiwasan na kahit sa mga city at sa buong mundo, of course, yung mayayaman na bansa, wala masyadong, may mga beggars, but may mga humingi ng pamasko, batilan. Pero dito sa atin, dahil sa hirap at sa kalisod sa panahon, ay talagang minsan napipilitan, sumabay na rin sila sa spirit of Christmas. At ito po ay hindi pinapabayaan ng lungsod ng Davao during rainy at mainit na panahon ay tinutulungan ng lungsod ng Davao.
Binanggit din ng social welfare ang pinaka reason why pupunta sila dito ay yung iba ay they're looking forward na pag-uwi nila ay makabili sila ng mga motorcycle at mga pamasko sa kanilang pamilya. So ito po yung sitwasyon ng ating bansang Pilipinas. Now, of course, maraming namibigay, Pasko. Pero hindi po kaya lahat ng gobyerno ito. Kaya dapat pumasok dito yung investment program. Not only in Davao Region or in Davao City, but ito po ay malaking challenge sa mga liderato ng ating bansa. Minsan po nakikita ng mga tao, araw-araw, investigasyon, papadala sa contempt or ano-ano. Masarap po sana pag-usapan kung paano papasok yung mga negosyante at matulungan, especially sa mga kanayunan, sa mga provinces, para po maka-generate ng employment, para po yung ating mga kababayan hindi na rin po mapilitan na pumunta sa mga urban centers, sa mga city para manglimos under the heat of the sun, sa init ng araw, at saka sa ulan. Ito po talaga po ang trabaho ng government. Kung tulong-tulong po lahat at maganda lang po yung allocation ng pera at merong pagkakaisa. And I hope in the spirit of Christmas, in this time of Christmas, love will prevail with the bottom line of looking forward kung ano yung kabutihan po ng karamihan, particularly yung mga nangangailangan ng tulong ng gobyerno. But in the city of Davao, under the leadership of Mayor Basti, tuloy po ang pagtutulong doon sa mga mahihirap ng ating mga kababayan. Not only from Davao, but including outside of the city. At ito po ay tinutulungan ng City Social Welfare Development Office. Merry Christmas! Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao. Mahalin po natin ito. Merry Christmas and bye-bye for now. This is Councilor Danny Dayang Hirang, Luzon and Davao. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.